Bakit hindi pwede na dahil, ay kasi niyugyug lang ni Lord yung universe tapos dito bigla tayong sumulpot na lang na okay na lahat ng bagay. Kasi ang example ng intelligent design natin, sobrang detail. Sabi dito, yung exact number ng seconds sa history is 10 to the 30th power. Tapos sabi pa dito, para mag-exist yung buhay dito sa universe, meron tayong kailangang equation 10 to the 53rd power. Kung wala itong exact equation na to, walang mabubuhay sa universe. Kung merong magbago sa 10 to the 40th power ng gravity natin, sabog tayong lahat. Ano yung 10 to the 40th power? Hibla ng buhok yun. Tapos maniniwala tayo na ito ay dahil lang sa random chance, na walang design, na walang creator, na walang designer. Ano example ng intelligent design? Yung DNA nyo. Lahat tayo may DNA, di ba? Yung DNA mo, sobrang liit niya lang, kasi laki lang ng ulo ng kutsara. Kapag in-stretch mo, makakarating ng buwan, pabalik dito sa kinakatayuan ko 4 times. Paano pa natin ma-appreciate yung design ni Lord sa atin? Yung DNA natin may 3.2 billion bits ng information. Kapag kinonvert natin sa libro, yung DNA mo makakagawa ng 30 volumes na libro. Sa 30 volumes na yon, merong 1,000 pages. At sa kada page ng book na yon, merong mga letters, numbers, na sobrang sunod-sunod siya, arranged in a unique order. Kasi ikaw lang yon, sa'yo lang yon, wala kang katulad. So yung ganong detail, fine-tuning ng DNA natin, sobrang intricate siya, sobrang detailed niya, tapos maniniwala ka galing ka sa unggoy. Meron nga isang scientist, sabi niya, yung DNA natin is the fingerprint of God. Ang sweet. Yung DNA ko, sobrang iba sa iyo, sobrang iba sa kanya. Oo, parehas tayo mga babae, mga lalaki, parehas tayo mga maiitim, parehas tayong kulot. Pero kapag tinranslate natin yung DNA natin, walang katulad. Tapos ano pang sabi? We are created in the image of God.